Sa umpisa ng preseason game ng Lakers at Warriors, ginamit ng Golden State sa starting five sina Looney, Wiggins, CP3, Steph at si Klay. Ito yung sinabi dati ni Coach Steve Kerr na base pa sa kanya, si Klay ang babantay sa power forward ng kabilang team. So mahirap ang makita ang impact ngayon since hindi pa naman regular season. Meron pang natitirang 5 games ang Golden State at Lakers sa preseason at kalamitan, last 2 or 3 games, doon makikita yung usual rotation ng bawat team. Si LeBron hindi naglaro na base sa interview niya, kalahati ng preseason game, doon talaga siya maglalaro at base sa kanyang statement by October 12 or 14 yun, either versus Sacramento or Golden State ulit. Ang Golden State naman panalo sa Lakers 125-108. Ang unang game ni CP3 nasa 6 points, 4 rebounds at 5 assists. Si Klay naman nasa 10 points. Si Kuminga umiscore ng 24 points sa game na yon at yung pasa niya kay Steph na akala niya nasa loob ng court. Ang Warriors din, October 14 ang susunod pa nilang game sa preseason. Medyo matagal pa yung pagitan. Ang Minnesota naman tinalo ulit ang Dallas sa preseason game nila sa Abu Dhabi. Si Anthony Edwards nakalaro na at umiscore ng 13 points sa loob ng 17 minutes. Wala naman sa Dallas si Kyrie dahil sa kanyang groin injury. Pero mukhang may ibang dahilan kung bakit hindi naglaro si Kyrie. Ito yan, habang naghahanap ako kanina ng update tungkol sa kanya bakit wala sa game, meron pala ulit report tungkol dito kay Kyrie na siya ang naka-headline. So merong mga words dito na hindi ko pwedeng banggitin kaya gagamitan ko na lang ng ibang term, baka madilaw pa ni FB ni YT. Marami mga players ang sponsor ng ANTA sa NBA. Andyan si Kyrie, si Klay Thompson, si Gordon Hayward, si Alex Caruso, Kevon Looney, Terrence Mann at si James Wiseman. Yung brand na ginagamit ni Kyrie na ANTA, konektado di umano sa sobra or puwersadong paglelabor at merong sinusuportang hindi magandang grupo. Sa letter na yon nakalagay ang pangalan ni Kyrie, lalo na yung naging deal niya sa ANTA. May isang letter ding direktang ipinasa kay CJ McCollum, ang president ng Player Association. So wala pa rin kadala-dala yung nagchuchu kay Kyrie. Ang dahilan di umano nun sa testimony ni Enes Kanter sa US Congress na pinipilit ng Player Association di umano na wag magsalita ng masama tungkol sa China. Noon pa tinitira na nitong si Enes Kanter si Kyrie, lalo na nung pumirma siya ng kontrata sa ANTA na binanatan niya na hindi maganda sa online. Meron di umanong isang material sa ANTA apparel, ito yata yung cotton na connect sa sinasabi ni Kanter na pwersa ang pagtatrabaho. Tinigil na rin kasing gamitin ng ibang brand yung material na yon, lalo na yung Nike. Ang nakalagay pa dun sa sulat na pinadala ng US Congress kay CJ McCollum kung ititigil ba ng NBA player ang paggamit at pag-endorse ng brand na galing sa China, lalo na yung binanggit ni Enes Kanter. Hindi yon ang unang beses na sumulat ang US Congress sa Player Association, yung isa pa noong 2021. Doon din nagsimulang banata ni Kanter si LeBron at si Kyrie noon. Ang nakakapagtaka pa doon, sa tagal na ni Klay Thompson na endorser ng brand na ANTA, hindi siya binabarata ni Kanter. Nagbigay na rin ng statement ang side ni Kyrie na wala naman silang sinusuportahan base sa mga allegation nitong si Kanter sa US Congress. Technically, tapos na yung basketball career nitong si Enes Kanter dahil tanging NBA lang yung pwede niyang paglaruan na liga. Dahil mismong galing na sa kanya kapag umalis siya ng US, pwede siyang hulihin.